po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan at kanyang dalawang anak ay nagpapahiwatig na mas mainam pa ang taong nabalam sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos kaysa sa taong tumugon ngunit salungat naman ng kanyang ginawa. Inaaniyahan muli tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong uri ng tagapaglingkod tayo. Isang tapat sa salita at tungkulin o isang nabubuhay sa kasinungalingan. Idalangin natin ngayon na mas maging malinaw nawa ang ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyo, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo, ang baluktot. Kapag ang isang tao ay matuwid, ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang mga masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid, ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan, noong unang mabubuhay siyang hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo na sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nung ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salayli ng guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba ay may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mabuti kaysa iba. Hindi lamang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos,
hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na una pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, ipinapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay merong kakayanang magbago. Magbago sa mabuting paraan. At ano pong ibig sabihin nito? Na mula sa pagiging hindi gaanong kabuti na asal pag-uugali na meron tayo, nawa magbago tayo sa pagiging isang tunay na mabuting tagasunod ni Jesus. Huwag naman sana yung kabaliktaran, yung tipong mabuti ka na, magbabago ka at unti-unti kang magiging masama. Mga kapatid, sa buhay natin, araw-araw po tayong gumagawa ng desisyon. Marahil kaninang umaga, pagmulat po ng inyong mga mata, tinanong nyo sa inyong mga sarili, magsisimba ba ako o hindi? Makulimlim ang panahon, masarap matulog, araw ng linggo, araw ng pamamahinga, masarap na lamang magpahinga sa bahay. Sa bawat araw, gumagawa tayo ng desisyon. Pero tingnan natin mga kapatid, na minsan yung mga bagay na inoohan natin sa ating buhay, yaan yung mga bagay na tinuturing nating mahalaga sa ating buhay. Pansinin po ninyo, kung meron pong isang taong nag-imbita sa inyo at sinabi, tara, kumain tayo sa labas. Kapag importante yung tao na yon, dali-dali kang magsasabi ng, sige, tara na, ngayon na. Pero kung ang nag-imbita sa'yo, hindi ganun kahalaga, di ba ang dami nating palusot? Ayaw pa nga natin siyang masaktan kaya gumagawa na lang tayo ng palusot. Ganun din sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Yung mga madalas nating oohan, yan ang mga bagay na pinahahalagahan natin. Yung mga bagay na hinihindian natin, yan din minsan yung mga bagay na hindi natin nakikitang ganoon kaimportante sa ating buhay. Kaya nga, di ba ho ang mga mag-asawa, ano ang sabi ng mag-asawa nung sila ay kinasal? Opo, no? Nangangako po ako. Nandoon yung pagtugon dahil yung kanyang asawa tinuturing niyang mahalaga. Mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong pamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Kung mapapansin po ninyo sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi na naman ng isang talinghaga. Talinghaga patungkol sa ama at dalawang anak. At anong sabi ng ama sa kanyang mga anak? Magtrabaho kayo doon sa ating ubasan. Sumagot yung panganay na anak. Anong sagot niya? Ayoko po. Pero nagbago yung kanyang isip at tumugon. Mga kapatid, minsan sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, minsan ganyan din naman tayo. Maraming pagkakataon na natatanggihan natin ng Diyos. Sa mga pagkakataon na nagkakasala tayo, tinatanggihan natin ng Diyos sa ating buhay. Pero hindi habang buhay ay pagtanggi. Hindi habang buhay ay paghindi sa Diyos. Dahil kung merong pagbabagong nangyayari sa ating puso, yung pagtanggi, yung paghindi natin sa Diyos, napapalitan ng oo. Kaya nga, di ba may mga tao na sinabi nilang makasalanan sila. Pero natagpuan nila ang Diyos sa kanilang buhay, yung paghindi, naging pagsunod at pag-oo sa Diyos.
Naalala ko po isang beses, nagpakumpisal po ko sa isang bilangguan. At alam niyo po, minsan sa isang bilangguan, wala naman po talagang umaamin na sila ay nagkasala. Lahat sila inosente. Pero isang beses, may lumapit sa akin na isang bilanggo. At ang sabi niya sa akin, Father, alam niyo po, dito ko lang po natagpuan sa loob ng bilangguan si Jesus. At mula nung natagpuan ko po sa bilangguan si Jesus, nagsisi po ako sa aking pagkakasala. Makailang buwan ang lumipas, bumalik ho ulit ako doon sa bilangguan na yon at hinanap ko siya. At ang sabi ng mga kakosa niya, Father, nakalaya na. Sabi nga po nila, nagsiserve na daw po sa simbahan. Sabi nga po nila, nagbago daw po ng buhay. Mga kapatid, mula sa pagtanggi, nakita si Jesus, nakilala si Jesus, tumugon, at ang buhay ay laging umuoo kay Jesus. Yun po yung panganay na anak. Sino naman po yung pangalawang anak? Sabi dun sa talinghagang kinuwento ng Panginoon, siya yung nagsabi, Opo, pupunta po ako. Pero siya po yung hindi tumuloy. Tandaan natin mga kapatid, kanino ba ibinahagi ni Jesus ang talinghaga? Di ba? Sabi, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga sa mga saserdote at matatanda ng bayan. Ibig sabihin, sa mga bihasa sa salita ng Diyos, sa mga pari, ibinahagi ni Jesus. Minsan mga kapatid, ganyan din tayo sa Panginoon. Panginoon, magbabagong buhay na ako. Panginoon, hindi na ako gagawa ng masama. Panginoon, hindi na ako maninira ng kapwa. Pero baka minsan, yung ating mga pangako sa Panginoon ng oo tayo ng oo, hindi naman talaga nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Marami sa atin, amen ng amen sa Panginoon. Pero pag uwi naman at paglabas ng simbahan, baka naman masama ang ugali natin, baka naman malupit tayo sa kapwa natin. Alam niyo po, 8 taon na po akong pari at na-assign na rin naman po ako sa iba't ibang parokya. Wag ho ikasasama minsan ho ng loob po ninyo sa akin. Pero minsan isang nakakalungkot na bagay na minsan kung sino pa yung laging nasa loob ng simbahan, sila pa yung masama ang ugali. Hindi naman sa nanghuhusga po. Diba? Sorry ho No, kung sino pa minsan yung amen, amen, no? Lord ng Lord, no? Mahal na pong Jesus Nazareno. Pero baka sila pa yung paglabas at pag-uwi sa tahanan, malupit sa kasama sa bahay. Baka kasi, oo tayo ng oo. Pero hindi naman nakikita sa ating pagkilos at sa ating paggawa. Magandang tanungin, sino ba ako sa 2 anak? Yung panganay o yung bunso? Pero mga kapatid, merong pangatlong anak. At sino ho yung pangatlong anak?
Nabanggit ho siya sa ating ikalawang pagbasa para sa araw na ito. Walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit? Dahil yung kanyang pagtugon ng oo sa Diyos, kitang-kita sa kanyang pagkilos at paggawa. Hindi lang sa salita, kundi kitang-kita sa paggawa. Mga kapatid, nawa ang buhay natin ay maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tumutugon ng oo sa Diyos at sa ating pagkilos at paggawa, patuloy tayong tumutugon dahil gumagawa tayo ng mabuti at nagmumula sa pag-ibig kagaya ni Jesus. Mga kapatid, nawa ang pagtugon natin ng oo sa Diyos makita sa ating paggawa, sa ating pagkilos. Huwag lang tayong salita ng salita, pero hindi naman natin napakikita sa gawa. Ipanalangin natin mga kapatid sa misang ito, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, maging kagaya nawa tayo niya, na laging tumutugon, hindi lamang sa salita, kundi sa ating paggawa araw-araw. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa amang mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang tayo maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksinawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa iyong paanyaya upang sila ay maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap nawang puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid nating relihiyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters, ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila
ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksinawa nila ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mahabagin sa pamagitan ng iyong pagmamahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak, upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong ayak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan. Tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na October 5. Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi, makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga magaganap na ating misa. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na paikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian na aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.